Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, batiin naman po natin yung mga katabi natin. Morning po. At kung kaya po natin, yakapin po natin sila. Baka kailangan po nila ng yakap. Malamig po ngayon, di ba? Medyo maulan po. Ayan. Amen. Sa umaga pong ito, syempre po, bago tayo magsimula sa ating praise and worship, tayo po tayo. And hingin po natin yung guide ng Lord sa umagang ito. Heavenly Father, we thank you, we glorify your name, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito, Lord, na pinagtipon mo kami, Panginoon. Although, Lord, hindi maganda yung panahon, pero still, tinipon mo kami dito upang magpuri, sumamba at makinig sa salita mo, Lord God. Salamat, Lord, dahil faithful ka sa buhay namin, O Lord. And sa umagang ito, Lord, wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang pupupurihan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ayan po. Share ko lang po, kapag po tinitingnan natin yung creation ng Lord, di ba po, yung mga between, langit, yung mga nature, di ba po, yung mga puno. Di ba ang ganda po kapag parang natititigan natin sila kasi na-imagine natin na parang, Lord, ang galing mo. Parang, siya kasi yung nag-create na, diba? And even tayo, siya din yung nag-create sa atin. And pinapakita doon kung gaano kagaling and kadakila ang Lord. And what's even more amazing is that the same God who created all those things sa paligid natin is the same God who knows us personally. Amen po ba? Amen. And minsan, kulang yung mga salita para ilarawan kung gaano siya kabuti, kadakila, kalaking Diyos sa buhay natin. Minsan, na-overlook po natin yun, pero still nandyan siya for all of us para yakapin tayo kapag hindi natin kaya. Kapag buhatin tayo kapag masyado nang mabigat para sa sarili natin. And kaya sa umaga pong ito, sa pag-awit po natin, declare natin sa Lord, Lord, you are indescribable, Lord. Hindi namin maatim, Lord God, yung love mo for all of us, Panginoon. Kaya through our praises, Lord God, i-utter namin, love namin sa iyo, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. From the highest of heights to the depths of the sea, creations revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the soul that exists, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Who has told every lightning bolt where it should go? Ocean heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives rise to its light?
to bring us the coolness of night. Love and fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, how strong we fall to one news as we humbly proclaim. You are amazing, God. Hallelujah. Once again, let's sing it prayerfully. Lord, we declare this to you, O God. Hallelujah. Who has told every lightning bolt where it should go? Oh, sing heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its time? Yet insisted to bring us the fullness of night. God and Father, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, how strong we fall to one knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Once again, let's sing it. You are indescribable, O Lord. Indescribable, Hallelujah. uncontainable, always the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all strong we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, you're powerful. All powerful, untamable, all strong we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart, and you love me the same. You are amazing, God. You are incomparable, Lord. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart, and you love me the same. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You see the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful,
our Jesus we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, Hallelujah, praise you, Lord. You truly is amazing. You are wonderful, Lord. Hallelujah. Let's continue to praise Him. Hallelujah, praise you, Lord. Amen. Truly is amazing, Lord God. Hallelujah. Oh, wonderful Lord of all, you are sovereign God above. All creations bows at your throne. You're amazing, God. You are counted mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord, you are King. You're my master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord, you are King. You're my master, my Savior, my everything. You're amazing, God. Yes, you are, yes, you are. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything.
soul. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise the hallelujah. Fear you lost, you hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. We will raise hallelujah, O Lord. We will sing a little louder for you, Panginoon. Hallelujah. Amen. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. And the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King Once again, we will sing to you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. That's right, hallelujah. Glorify your name, Panginoon. We will raise hallelujah sa iyo. Let's sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Truly, you are amazing. You are wonderful, Panginoon. You only deserve our praise. Praise us, Lord God. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po, dadako po tayo muna sa pagbibigay. Sige po, ipa-flash na lang po yung Luke 6 verses 38. Yan. It says there, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shake it together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Kaya sa umaga pong ito, let's give gladly sa Panginoon. And while we're doing that, sige po, again po, dito po ang daan sa harap, and then pagbalik po sa gilid po. And let's all sing while we're giving yung give to the Lord. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, rocking over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Tayo na po tayo. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, rocking over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, rocking over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, pag-pray po natin yung binigay natin, yung offering. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa lahat ng kamay na nagbigay ng kanilang tithes and offering, oh God. Narawa, patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo, kayo po yung mag-provide, Lord, not only financially, Lord, but also yung health, yung other things pa na pangangailangan, Lord. Kaya nga, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Lord, yung offering nito, Lord, na makita mo sa bawat puso ng lahat ng nagbigay nito, Lord, yung thankfulness, Panginoon.
at yung gratitude, Lord, sa kabutihan mo. So, muli, Lord, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayon po, dadako naman po. Yun nga rin po, yung sa online po, naka-flash po kanina, sorry, nawala. Yung other means of giving our tithes and offering po via GCash or sa BPay po sa mga online transactions po. Now, dako naman po tayo sa birthday greetings. Okay. July 14, si... Wow! Happy birthday, Sister Pam. July 14. Now, July 15, si Mark Jason Jacobe. Alright. And next one is Brother Donald, Sister Juris Tayag. Next, Brother Donald Alberto. And then on the 16th, Sister Rosel Carrion. And then next is Sister Camille Dayaw. Sige po, kantahan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday. Ayun, happy birthday po. And then, for announcement, prayer gathering po every first and third, moments of prayer po muna. Okay, sige po. Prayer gathering po every first and third Sunday. So, Saturday of the month. So, next week po may prayer gathering. I highly encourage everyone po to participate sa pagpipray, sa pag-attend po sa prayer gathering. Prayer can make things possible. Amen. I know na marami sa atin na may pinagdadaanan or may mga challenges financially, health-wise. Again, sabi nga nila, a prayer of a righteous man availeth that much, sabi sa Bible. And then yun nga po, naalala ko yung sinabi ni Sister Jane nung last prayer gathering. Napakapalad nating mga members ng SWCC kasi kahit hindi tayo nagpipray, may nagpipray sa atin. So, I encourage you po na mag-participate po tayo dahil alam po natin, hindi man tayo aware sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, pero salamat dahil gumamit ang Panginoon ng means for us to pray for one another through this channel po. Okay? Next one is, ayun po, yung prayer gathering. Next one is yung 939 na parati po natin ginagawa everyday. So, wag po tayong manghinayang if ever na na-miss out natin yung exact time kasi hindi naman tayo bounded ng time na yon. So, if we have opportunity to pray for that specific set of prayers po, let's do so. Again, hanggat hindi natatapos yung 24 hours, ipag-pray po natin yon. Okay? So, next one is Dial 1910. Ito po yung Reaching Out Ministry, right? So, I'm not sure po kung nag-start na ulit or magi-start na anytime soon yung sa school ni na Sister Pam, or kung ano pa naman pong i-reach out ng gawain nito. So patuloy po nating suportahan yung Dial 1910 po. And anything else po? Next. Alright, later on po pala merong short and quick meeting po ang Praise and Worship. So Praise and Worship team and tech team as well. Kindly stay po for a couple of minutes. Okay? So ngayon po, dadako na po tayo sa alam kong inaantay natin na part ng worship service natin, yung marinig yung revelation ng Panginoon. And dadalhin po ni Sister Ann Alberto.
Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Kailangan ba may accent tayo? Good morning. Paano ba yung accent? Ang galing niya mag-English eh. Anyway po, hindi ko po alam kung naaalala niyo pa po na meron akong sinabing 7 Sundays natin na series. Ayan. 3 linggo po natin siyang na-skip dahil may mga iba po tayong pinag-usapan na salita ng Panginoon. Ngayon po ay babalik na po tayo. Total ang ating mga kanta kanina ay tungkol sa creation. Kung gaano ka-amazing ang Lord natin sa kanyang mga nilikha. So, balik na po tayo doon sa ating sermon series na yon na The Gospel for All Creation. So, para lang po ma-review muna tayo, magkaroon muna tayo ng ating review dun sa mga nakalaang sermon natin. Ang ating main verse para sa series na ito ay Colossians 1:20. And through Him to reconcile Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So pinag-uusapan po natin paano naging gospel for all creation, hindi lang sa tao. Yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, bakit niya sinabing all things, bakit hindi lang all human beings? At yun po yung dinidiscover natin doon sa mga nakaraang sermon natin. Sa ating part 1 po, pinag-usapan natin yung the beauty of God's original design. So yung creation to sa Genesis 1, di ba? Na-amaze tayo kung paano ginawa ng Lord. Ano yung mga naan doon sa original design ng Lord? Yung harmony, yung goodness, yung beauty. Tapos sa part 2 natin, the image of God in creation. So tayo pala, created in the image of God. At yung part 3 po natin na medyo nakakasad ay yung the broken image. Kung paano nasira yung magandang design ng Lord sa creation. At nung part 3 po, medyo ang na-focus natin, yung broken image ng Lord dito sa atin po, di ba? Sa mga tao. Kasi nga tayo yung created in the image of God. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung creation na iba ng Lord. Yung ating mga puno, mga hayop, paano naman na broken yung image sa kanila at ano na yung epekto nun sa kanila, yung nangyaring rebellion, yung nangyaring sin. Ano yung nararanasan natin with all the other creation. Pero bago po yun, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin, sinasamba at tinadakila. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umaga na to. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo na nakasama namin. Dalangin namin patuloy na kumilos ang banal mong spirito sa amin. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga maririnig naming salita mo at hayaan mo, Lord God, na ikaw lamang ang makikita. Boses mo ang marinig, Panginoon, at patuloy na mangusap ang iyong mga salita sa aming mga puso. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Bago pala yun, alam niyo yung mamamana ko na lang yung pagiging makakalimutin pa, no? Okay. Bisita pala. Bago po yon, welcome po natin ang ating isang chikiting na bisita, si Curty Mel Moldes. Kapatid po siya ni Sister Raquel. Nandun na yata sa CBH. O, andun po sa likod. Ayan. Let's start young, di ba, sa ating mga bata. And welcome muli sa kapatid ni Sister Sheila. Sa nakasama ka ulit namin. Nawa sa mga susunod pa, makasama ka namin uli. And ang ating frequent visitor, church family friend, ang Herbacio family, welcome po sa gawain ng Panginoon. At welcome po sa ating lahat. Nawa ay mapagpala po tayong lahat ng salita ng Diyos. Bago ko po sabihin yung main verse natin, alam na po natin, na-establish natin na up to now, God cares for us, di ba? Mga tao. Lagi nating ginagamit nga yung Matthew, di ba? Na kung yung mga ibon nga, pinapakain ng Lord at yung mga daisies nga ay kanyang dinadamitan, how much more nagkikare ang Lord sa atin. Pero ano na nga ba ang lagay at ano ang paningin ng Lord sa other creation niya? So magbabasa po muna tayo ng mga ilang verses na nagpapakita kung paano iniingatan ng Lord ang creation niya. Sabi niya po sa Exodus 20:10, pero sa ikapitong araw, ang araw ng pahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak,
mga alipin, mga hayop, at mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. So yung day of rest pala pati sa mga hayop, sabi dyan sa verse na yan. Sabi pa sa Exodus 23:10-12, "Now you shall sow your land for 6 years and gather its yield. But in the 7th year you shall let it rest and lie uncultivated, so that the needy of your people may eat, and whatever they leave, the animal of the field may eat." Sabi pa dyan, "For the 6 days you are to do your work, but on the 7th day you shall cease from labor, so that your ox and your donkey may rest." Sabi po sa Awit 104, ilang verses po doon, verse 10, "Lumikha ka ng mga bukal sa mga lambak at umagos ang tubig sa pagitan ng mga bundok. Kaya lahat ng mga hayop sa gubat, pati ang mga asnong gubat ay may tubig na maiinom." Provision ng Lord para sa mga wild animals. Pinatutubo nyo ang mga damo para sa mga hayop at ang mga tanim ay para sa mga tao upang sila'y may maani at makain. Sabi po sa verse 27, "Lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo ng kanilang pagkain sa oras na kanilang kailanganin. Binibigyan nyo sila ng pagkain at kinakain nila ito at sila ay nabubusog." Sabi po dyan, lahat ng nilikha ng Panginoon. Man, animals, ano pa yung creation niya. Sabi pa po sa Awit 36:6, "Ang iyong katuwiran ay kasing tatag ng kabundukan, ang inyong paraan ng paghatol ay sinlalim ng karagatan. Ang mga tao o hayop man ay inyong iniingatan o Panginoon." Sabi pa po sa Jonah 4:11, di ko po alam kung nakikita nyo to sa Jonah pag binabasa nyo siya. Ako pa kaya ang hindi manghihinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 na tao na walang alam tungkol sa aking kautusan at marami ring mga hayop. Dinugtong pa ng Lord yun dun sa dulo. So, yung mga verses na yan, nakita natin how God cares dun sa mga ibang creation niya, hindi lang pala sa atin. Pero ito po, may papakita akong mga picture sa inyo. Ano po nakikita nyo dyan? May turtle po, kasi medyo baka hindi nyo kita. Daig niya pa yung mga anong nilalagay ng mga babae para sumeksi? Girdle. So yung, ewan ko, plastic ba yan o metal? Sumuot siya doon, so hindi na lumaki yung waist niya. Naging 8 na siya. Tapos yung isa naman po, yung bird dyan, meron pa rin, alam niyo yung sa mga plastic bottle kasi natin, yung ring doon. So, sumabit na sa ulo niya, nahirapan na siya ibuka yung bibig niya. Next picture po. Ito po ay report kung gaano yung greeneries ng Philippines, forest. From 1900s, kita po natin green na green. Tapos naging brown. 2010, brown na brown, ibig sabihin po, lumalawak yung nawawalang puno. Data po yan ng Philippines. Next picture. Sige, papakita lang natin. Before and after, pag nag-beach tayo, no, ang sarap sa dalampasigan. Tapos pag alis natin, puro kalat. Next picture po. Yan, mga factories. Tapos yung mga usok-usok naman. Sige po, next na natin. Ayan. Hindi na po dagat ng tubig. Dagat na ng basura. Meron pa ba? Next pa. Okay na po. Yan po ba ay nagpapakita sa ng care sa creation? Sige, may kanya-kanya po tayong katugunan, no? Hindi po ako environmentalist na mag-speak sa inyo about sustainability or environment care. Pero, nakita po natin yung verses, salita ng Lord, on how God cares for creation. Pero ano po ang ginagawa natin ngayon? Does it show yung care sa creation? Does it show how we must live within creation kasi we are created within creation. At yan po yung tignan natin. Nakita po natin parang devastating, nakakalungkot po yung mga pictures. Tama po ba? At hindi lang po tayo nalulungkot. Alam niyo po ba, sabi po sa scripture natin, sa Romans 8:18-25, hayaan niyo po kung basahin lang yung verse 22.
For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Sa Tagalog po, alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. So hindi lang po tayo yung dumaraing dahil dun sa nakikita nating devastation, dun sa mga picture, mismong creation pala. They are groaning. Dumaraing sila. May nararamdaman silang sobrang bigat dahil dun sa present na kalagayan nila. Ano po ba yung ibig sabihin ng groaning? To make a deep, long sound showing great pain or unhappiness. O kaya naman, ito ay primary way natin to express may physical pain ka, emotional distress, or parang disappointment. Yun nga po sa Tagalog, dumaraing ka. Parang pag alam niyo yung masakit yung katawan nyo. Oo, ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng ulo ko. Alam niyo yon, may iniinda. So, ganun pala creation. Binigyan ni Paul ng parang emotion or human characteristic yung creation para maipakita yung pinagdaraanan nila. They are groaning. Bakit naman nasingit to sa sa sulat ni Paul sa Romans, out of nowhere? The creation is groaning. Makikita po natin kasi doon sa sulat niya. Pag binalikan po natin yung mga nakaraang chapter dyan, chapter 1 to 3 niyan tungkol sa sin ng humanity. Tapos, yung sumunod na chapters, pinag-usapan yung justification by faith, yung pagliligtas na sa atin ni Jesucristo. So, naging pinapamatuwid tayo sa pamamagitan ni Kristo. Yung sumunod na chapter, diniscuss niya doon sa 6 and 7, yung freedom o kalayaan sa kasalanan at paano nag-i-struggle yung mga tao sa kasalanan. At dito po sa chapter 8, sinasabi na ni Paul yung tungkol dun sa life in the Spirit. Paano ba mamuhay ng nasa banal na Espiritu ng Panginoon at saka yung future glory na ating mararanasan pagdating ng ating Diyos. Pero bakit niya siningit yung creation? Bakit doon napunta, biglang out of nowhere, sa verse 22, Paul, bakit mo naman siningit yung creation nung panahon na yon? Marami po kasing philosophy na kumakalat nung panahon ng mga Kristiyano noon. Ito po ay sinulat niya para sa mga believers na nasa Rome during nung third exile niya. Tama, yung third missionary journey niya, tapos may exile na siya. So bakit? Kasi nga po may mga philosophy sila doon na may mga paniniwala, una, magugunaw naman yung mundo. Masama lahat ng nasa mundo. Even yung physical body natin, masama. So ang iba, dahil ang tingin na masama ang physical body at masama yung lahat ng material things dito sa mundo, hayaan na lang natin yung masira. Basta ang mahalaga, may spiritual tayong bagay. So, sa tao, ang ginagawa nila, dinedeprive nila ng pagkain. Ito yung mga hindi kumakain ng mga paniniwala. So hindi magpapagupit ng buhok kasi ayaw nila ayusan yung sarili nila. Nagsiseclude sila. Meron namang paniniwala noon na nagiging materialistic naman. Hindi, kailangan pagyamanin mo yung mga material na bagay na yan. So, na-over naman. Dala-dalawang extreme. Dito sa letter ni Paul sa Rome, gusto niya ipakita ano ba ang connection ng tao at saka ng creation ng Lord. Gusto niyang i-correct yung mga philosophy and mindset na kumakalat noon patungkol sa ano ba talagang plano ng Lord dito sa mundo. Pagbalik niya, talaga bang magugunaw to? Talaga bang wala namang saysay yung other creation ng Lord, yung mga puno, yung mga bundok, yung mga hayop na nakikita natin. So, pagbalik niya dito, tayo lang ba yung ire-restore niya? Tayo lang ba yung makikinabang dun sa ginawa ni Jesus sa krus? At tayo lang ba yung makakaranas ng muling pagbabago at yung glory na meron kapag dumating na ang ating Panginoon? So bago po natin yung sagutin yung mga tanong na binato ko, alamin
tingnan natin, why is creation groaning? Dito sa sulat ni Paul. Una, creation is suffering under the effects of sin. Kaya siya dumaraing kasi nagsasuffer siya. May nararanasan siyang hindi maganda. Kung maaalala po natin sa last sermon sa series na to, di ba yung pag-go over sa boundary ng tao, nag-cause para ang Lord, anong sinabi niya? Pagkatapos niyang, yung nung kinausap niya si Adam, sabi niya kay Adam, "Curse is the ground because of you." So, nakaranas ng curse yung creation dahil pa doon, binalik pa natin sa Genesis 3. Sabi nga po sa Romans 8, verse 20, "Against its will, all creation was subjected to God's curse." Sabi pa sa verse 22, "For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time." So may frustration. Kayo ba, naranasan nyo na yung frustration na parang may nararanasan kayo pero cause ng ibang tao? Ano naman ito? Dumagdag yung trabaho ko, imbis na mag-out na ako, napa-OT patuloy ako ngayon. Di ba napaprostrate ka? Tapos kung ano-ano na naiisip mo, sumasakit na yung ulo mo, dumaraing na rin yung katawan mo. So yung creation, ganun. Dahil sa kasalanan ng iba, nagsasuffer sila. That's why dumaraing sila o may iniinda sila. Tandaan natin, hindi naman creation yung nag-rebel. Yung tao, di ba? Pero the effect extend to the whole creation of God. Paano ba nagsasuffer ang mundo? Yun na yung pinag-usapan natin sa part 3 natin, di ba? Na-curse yung ground. So ngayon, may mga damo, may mga thorns. Kahit magtanim, minsan, unfruitful. O kaya naman, may tagtuyot. O kaya itong ulan ng ulan, yung La Nina, na sobrahan naman ng tubig. So may weather disturbances. May mga floods, may mga typhoons, extreme heat. Hindi po natin sinasabi na ito po ay padala ng Lord. Or dahil lang talaga sa kasalanan, alam po natin may mga natural processes and weather systems na kasama ng creation natin. Pero lumalala dahil nga dun sa suffering ng creation under the effects of sin. Alam na alam to ng mga Pilipino kasi marami sa Pilipino, ang Philippines ay agricultural, di ba? So pag nagtatanim sila, magle-labor yung farmer for how many months, tapos yung ani nila, iilan lang. O kaya naman, umani sila, nabalitaan niyo po ba yung sa Benguet? Merong ani pero nag-frost, di ba? So, hindi na napakinabangan. O kaya yung mga mangingisda, nakikita po natin ngayon, kung saan na sila lumala yung dagat kasi nga wala nang mahuli dito sa malapit na dagat, 'di ba? Kailangan na nilang lumayo para mangisda lang. And there are times wala talaga silang nahuhuli. Dati po na-experience ko 'yan kasi gumigising po ako ng madaling araw, na-experience ko po magtanggal ng mga hipon, mga crab sa net. Pag madaling araw, dun sa amin. Tapos, yung mga hindi mabebenta sa palengke, sa amin na yun, o di naka-free seafood kami, nagtanggal lang kami lagi kaming may hipon, may crab, may mga isda, tapos yung hipong pitik pa, ang sarap nun. Pero may night na sasabihin nila, syempre nakaabang kami, sasabihin nung may-ari nung bangka, tsaka yung mismong mangingisda, wala tayong huli ngayon. Overnight sila dun Kami din, nag-overnight mag-abang sa kanila, pero wala. So sad. Walang provision ng seafood. Pero noon, diba, nag-a-abound yung provision sa kanila kahit ano nga na halaman pwede nilang makain doon. And dahil nga sa effects of sin, creation is suffering. Gusto ko pong bigyan kayo ng passage para makita nyo sa Bible. Hindi lang po si Paul yung nakakita nito. Noon pa yung mga prophets sa Old Testament, nakita yung epekto ng kasalanan o masasamang ginagawa ng tao dun sa other creation ng Lord. Sabi po sa Hosea 4 verses 1 to 3, "Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo. Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat,
nagmamahal at kumikilala sa akin. Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Laganap ito kahit saan at sunod-sunod ang patayan. Verse 3, dahil dito natutuyo ang inyong lupain at ang mga naninirahan doon ay namamatay, pati mga hayop ang lumalakad, lumilipad at lumalangoy. Bakit daw po namamatay at natutuyo ang lupa? Dahil sa laganap, nakasalanan at kasamaan noon. Sabi pa po sa Jeremiah 12:4, how long must this land mourn? Even the grass in the field has withered. The wild animals and birds have disappeared because of the evil in the land. For the people have said, the Lord doesn't see what's ahead for us. Nasisi pa ang Diyos, no? Sila na nga ang... kung nabasa na po natin yung Old Testament, makikita po natin sa mga sulat ng prophets, paulit-ulit yung cycle na magtitino, biglang sasama na naman ugali ng mga Israelita at mga tao, tapos may mararanasan na naman sila, sasabihin ng mga prophet, magbalik loob sila sa Diyos, tapos nagpa-prophesy sila ng mga mangyayari. Pero hindi pa rin bumabalik yung mga tao sa Diyos. So ganyan po yung nangyayari noon. Sabi pa po sa Jeremiah 23:10, puno na ang lupain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil gumagawa ng kasamaan ang mga propeta at nagmamalabis sa kapangyarihan nila. At dahil dito, isinumpa ng Panginoon ang lupain, kaya natuyo at nalanta ang mga tanim. Sabi po sa Joel, chapter 1, verses 18 to 20, umaatungal ang mga hayop dahil sa gutom. Gumagala ang mga baka na naghahanap ng makakain. Pati ang mga tupa ay nahihirapan na rin. Nanalangin si Joel, Panginoon, nananawagan po ako sa inyo dahil natuyo na ang mga pastulan at ang lahat ng punong kahoy sa bukirin, na parang nilamon ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumadaing sa inyo dahil tuyong-tuyo na ang mga ilog at mga sapa at tuyo na rin ang mga pastulan na parang nilamon ng apoy. Bakit ko po ito pinakita sa inyo? Nakita niyo po yung relationship ng tao sa relationship sa creation ng Lord. Madalas po tayo may mindset na, lalo na po tayong mga Kristiyano, iniisip po natin yung salvation natin, di ba? Iniisip po natin yung restoration ng Lord sa atin. We are looking forward. Di ba? Meron ngang mga nakaraang issue na inis na tayo. Kaya bumabaha kasi dahil sa ganyan, dahil sa ganito. Kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa korap. Tama po ba? Inis na inis tayo. Ngayon, tanungin po natin ang sarili natin. Wala po ba tayong corruption sa sarili natin? Wala po ba tayong nagagawa na nakakadagdag pala sa kung paano nasisira ang ating other creation ng Lord? Nakita po natin doon sa mga passages na binasa natin na kung ano man yung ginagawa natin, may epekto pala yun sa paligid natin. Hindi lang sa mismong tao. When we see suffering, yung mga disasters, mga kamatayan, environmental destruction, minsan nabiblame agad natin ang Diyos. Asan kaya ang Diyos? Ba't hindi siya kumikilos? O kaya minsan, matatanong na lang natin, bakit kaya, ito yung classic question, no? Bakit hinahayaan ng Lord na may suffering sa mundo? Now we see the connection. Hindi sa hinahayaan ng Lord. It's the effect of sin na nag-e-extend sa mundo. It's the effect ng rebellion going out dun sa boundaries and limitations na binigay ng Lord sa atin. Kaya nararanasan natin ito. So nawa, every time we see those things sa paligid natin, wag po tayong magmadaling mag-blame. Blame ang Lord, i-blame ang iba. Let's reflect. How am I contributing dito sa mga bagay na to? At ano ba yung nagagawa ko na hindi pala nakakatulong? Kung hindi nagko-contribute pa sa distraction ng mundo
na ibinigay sa atin ng Panginoon. So yun po, creation is groaning because creation is suffering under the effects of sin. Pangalawa, creation is longing for God's restoration. Dumaraing sila kasi nga may present suffering sila na gusto nilang makatakas doon, gusto nilang mawala na sila doon. So they are longing for God's restoration. Sabi po sa verses 19 tsaka 21, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. Ano po ba yung longing? May matindi kang at persistent desire for someone or something na iniisip mo currently distant siya or unattainable. 'Di ba? We long for a good life. O, pag yung mga single, we long for a provider partner, for a handsome partner. May mga longing ka, may mga pagnanais ka sa sarili mo. Kadalasan naman yung ibang longing, may kasamang parang magre-reminisce ka nung nakaraan. Sasabihin mo, dati-rati. Mga ganon. Hindi tayo kakanta, baka bumagyo. 'Di ba? Naaalala mo, yung mga nasa ibang bansa, o kaya minsan yung mga seaman o OFW, may longing sila na makita yung family nila. Tapos magre-reminisce sila ng mga times na, dati ganito tayo, sabay kumakain, sabay matutulog. Tapos magkukwentuhan. Ngayon, araw dyan, gabi rito, kaya gabi dyan, umaga dito, hindi nagkatagpo yung schedule. May longing ka. No, kaya pag may mga namimiss kang bagay na ginagawa mo, dati nakakapag-pickleball ako. Na-joke lang po. Ngayon, hindi na muna. Meron kang desire for something at the moment ay parang hindi mo kayang i-attain o kayang marating, kayang makuha. Yun yung longing. Hindi siya wishful thinking lang na parang saglit lang. It's a persistent desire. So yung creation, naglulong pala sila sa ganong bagay. Ma-restore sila. Tapos yung verse pa natin dyan, pwede pong i-flash natin yung verse natin. Set free from bondage to corruption. Set free. Mapalaya. Yun pala yung eager longing nila. Mapalaya sila from corruption. Ano po yung corruption? Ito yung may decay, may suffering, may brokenness. Hindi lang po ito yung corruption sa pera, kundi corruption in everything. Nako-corrupt. Di ba yung files nyo, mga estudyante, dati ang excuse namin para hindi makareport or yung assignment, ma'am, na-corrupt po yung namin, file namin. Hindi po namin masasubmit. May mga tumatawa nakaka-relate dito. Siguro nagamit na excuse yun. Pag corrupted, minsan hindi ma-restore. Nawala na, nasira na yung file. So, ibig sabihin, yung creation, they are longing na mapalaya sila dun sa pagkasira, dun sa pagiging broken. Ano bang kasama dyan sa pagkasira na yan? Siyempre, may death na. May decay na o pagkabulok. Dati naman wala. Nagfo-flourish ang life before. Kasi di ba nga, dun sa una nating topic po dito, yung original design ng Lord, may beauty and goodness. So walang corruption nun. May order. May harmony. Yun yung nawala. They are longing for that. Sabi po sa verse 22, for we all know that creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Hindi po sinabi dyan, they are groaning or dumadaing sila. Mainly dahil lang dun sa distraction, mainly dahil dun sa pain na nararamdaman nila or sa suffering na nararamdaman nila. Pero, pains of childbirth, ano pong ibig sabihin yan? Nagle-labor na. Di ba? May mga pagsakit na ng balakang, lalakad-lakad na, kasi mga anak na. Anong ina-anticipate dun sa pain na yon? New life. Kasi childbirth. Hindi because of pains of distraction, hindi because of pains of corruption, kung hindi pains of childbirth. They are anticipating a new life. They are anticipating something
na buhay, something beautiful, something na alam nila design ng Lord sa kanila. Kaya kung mapapansin niyo po, creation continues to strive. Yung creation, kahit na merong suffering, they are longing for restoration, so they continue living dito sa mundo. Kahit po mga puno, mga halaman, kahit mga hayop lang yan. Siguro po nakakapanood kayo ng mga drama ng mga hayop sa, di ba yung mga nakakaiyak, yung mga nanay na aso, papakainin yung anak nila, ire-rescue. Yung sa last earthquake, ang dami po doon na mga hayop din na natabunan ng building na gumuho. Tapos may mga mother or mga parents na hayop na naghahanap sila ng mga anak nila. May sense of something sila na this is more than it. Yung nilolong nila. Yung dry land. Maulanan lang yan ng konti. Nagagamit na para pagtaniman ulit, di ba? Kahit dry na sila. They continue to strive. They continue to live. Kasi they are longing for something. More than yung current suffering nila. At ito po yung nilolong nila para magkaroon tayo ng picture. Sabi po sa Isaiah 11:6-9, magiging lubos ang kapayapaan sa kaniyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Isipin niyo yun, asong lobo at tupa. Mahihigang magkasama ang kambing at leopardo. Magkasama ang guya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Kayo ba hayaan nyo yung anak nyo at the present time? Alagaan yung mga leon? Baka nga pagpusa lang, huwag ka muna dyan, baka makagat ka, makalmot ka. Sabi po sa verse 7, magkasamang kakain ang baka at ang oso, ang mga anak nila ay magkatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami, gaya ng baka. Saan ka po nakakita ng leon na kumain ng damo? Sa zoo. Anong binibigay na pagkain pag sa zoo? Di ba meat? Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng mga lungga na makamandag na ahas o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Ngayon pa nga lang, bulati pa lang, di ba? Takot na yung mga bata. Walang mamiminsala o gigiba sa sayon ang banal kong bundok sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Kita nyo po yung epekto, madaming kikilala sa Panginoon, ito yung resulta. Something unthinkable. Kaya they are longing kasi something unattainable yon. Attainable po ba ngayon na magkasama ang leon, ang oso, ang baka, ang mga bata, ang magbabantay sa? Kung iisipin natin, ito ay animal of the wild, di ba? Hindi mga tameable tong mga to. Sabi pa po sa Isaiah 35:1-2, even the wilderness and desert will be glad in those days. The wasteland will rejoice and blossom with spring crocuses. Yes, there will be an abundance of flowers and singing and joy. The deserts will become as green as the mountains of Lebanon, as lovely as Mount Carmel or the plain of Sharon. There the Lord will display His glory, the splendor of our God. Yung desyerto daw po ay magiging lush greens. Na-imagine nyo po, yung desyerto, magkakaroon ng maraming halaman, magpo-flourish. Yan po yung restoration na nilulong ng creation. Di ba tayo, we are also longing. Lord, dumating ka na kasi ayaw na po namin dito sa mundo, wala na pong pag-asa. Masyado na po kaming nahihirapan. Tama po ba? May mga ganun tayo eh. O kaya yung longing of good life. Lord, bless mo naman na ako sa trabaho ko para gumanda na yung buhay namin. We are longing for something na maganda. Meron po ba dito naglulong ng something na pangit? Something na ikakapahamak? Something na not beneficial po sa inyo? Di ba po, we are longing for everything na good.
At ganon din po yung creation. While we are longing for God's return, kasi siguro di na natin nakakaya yung nangyayari sa mundo. Sila din po pala, they are longing for God's restoration. At nakita po natin, dun sa mga verses na binasa natin, it is not just us na mare-restore ng Lord, kung hindi yung mundo na nandito sa paligid natin. So, creation, why is creation groaning? Creation is groaning kasi creation is suffering under the effects of sin. Creation is longing for God's restoration. Pangatlo po, creation is groaning because creation is waiting to share in God's future glory. Di ba lagi nating naririnig sa mga mga worship leaders, sa mga nagsasalita, sa mga sharing na yung future glory ng Lord. O kaya, Lord, hayaan mo makisama kami sa glory mo. Maranasan namin yung glory mo. Pati pala yung creation. They are waiting to share in God's future glory. Sabi po sa verse 18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. So sinasabi po ito ni Paul dun sa mga believers sa Rome. Kasi madami ngang sufferings, may mga persecution pa rin po doon. Kahit marami na at lumalaganap na yung Kristyanismo o yung paniniwala kay Jesus at marami ng mga believers that time, may mga pag-uusig pa rin sa kanila. May mga kumakalaban pa rin sa kanila. Pero sinasabi ni Paul as an encouragement dun sa mga believers, yung suffering natin ngayon, it cannot be compared. Hindi natin halintulad yan dun sa glory na ipapakita sa atin ng Lord pagdating niya. At pagdating po natin sa verse 21, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Ano pong sabi? It will join God's children. Dito pinapakita ni Paul na hindi lang yung tao yung may present suffering, kung hindi pati yung creation, pero hindi natatapos doon. Kung yung tao ay may future glory, ang creation mag-share din dun sa future glory na iyon na ibibigay ng Panginoon sa pagbabalik niya. So, ibig sabihin, yung longing ng creation, dun sa point 2 natin, it's not something longing na in vain. Longing na wishful lang. Kasi, they will be restored. Kaya mag-share sila sa future glory na ibibigay ng Lord. Yung creation, it waits in hope kasi alam nila God does not abandon them. Nakita po natin dun sa kay Isaiah na mga binasa nating chapters and verses kung paano napipicture out at binibigay din ng Lord yung vision na ganun yung mangyayari sa creation sa pagbabalik niya in the future time. So yung creation, it waits in eager hope kasi alam nila they will not be abandoned. Dumaraing sila kasi sinasabi din nila, Lord, alam namin yung restoration na ibibigay mo. Alam namin yung glory na ibibigay mo. So, dumating ka na. Ibigay mo na sa amin yun. Yung plan ng Lord para sa creation is not for destruction or abandonment, pero for renewal and restoration. Balik po tayo kay Isaiah. Sabi po sa Isaiah 65:17-18, Look, I am creating new heavens and a new earth, and no one will even think about the old ones anymore. Be glad, rejoice forever in my creation. Sabi po dyan, gagawa ang Lord ng new heaven and new earth. Tandaan po natin, pag sinabing new, sa salita ng Panginoon, it doesn't mean i-discard yung luma. Kasi ano po sabi, if we are in Christ, we are a new creation. Na-discard po ba yung lumang katawan nyo, mga kapatid? Iba na po ba kayo? Hindi na po ba kayo si Jassy? Hindi na po ba kayo si Cassie? Hindi na po ba kayo si Eliza? But you are
restored, you are reconciled. Nung tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin, we are a new creation kasi nire-restore ng Panginoon yung original design niya sa atin. Hindi po to katulad ng sinabi sa tao na pag sinabing may bago ka na, ay bago talaga. Naiwan na at iniwan yung luma. Hindi po ganun ang Panginoon natin. Sabi po sa Acts 3:21, "For he must remain in heaven until the time for the final restoration of all things, as God promised long ago through His holy prophets." Hindi po all human beings, all things, ire-restore niya. So kung papalitan lang po pala ng Lord ang lahat dito sa mundo, ba't kailangan niya pang sabihing ire-restore niya? Tsaka tingnan po natin na God promised long ago. Sabi po dun sa kinanta natin na indescribable kanina, incomparable, unchangeable. Bakit nasabi dun sa gumawa ng awit na unchangeable ang Lord? What He has promised noon, ginagawa niya ngayon at gagawin niya sa mga susunod na panahon. Sabi pa po sa salita niya, di ba, hindi nagbabago ang Lord, hindi katulad ng tao na pabago-bago ang isipan. So kung sinabi niya sa mga Old Testament prophets that He will restore all things, that He will make all things new, yun din po ang sinasabi niya. Actually, sinabi din po ni Peter yan sa 2 Peter 3:13. But according to His promise, we are waiting for new heavens and new earth, which righteousness dwells. Saan po natin unang nabasa yung new heaven, new earth sa ating mga verses? Isaiah. Gaano katagal yung lumipas na panahon, pero yan pa rin ang dinideclare ng mga apostol during the New Testament time. At sabi po sa Revelation 21:1-5, hayaan niyo pong basahin ko to. Then I saw a new heaven and a new earth. For the old heaven and the old earth had disappeared, and the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven like a bride beautifully dressed for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now among His people. He will live with them, and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever." Sabi niya po sa verse 5, "And the one sitting on the throne said, 'Look, I am making everything new.' Then He said to me, 'Write down, for what I tell you is trustworthy and true.'" Alam po natin, ito yung vision na pinakita ng Lord kay John, itong revelation for the future things to come. Sabi po dyan sa verse 5, "Look, I am making everything new." Tignan po natin yung rendering ng words. Hindi niya po sinasabing, "I am making new." New agad. Yung mga bagay-bagay ay new lahat. Parang bumili ka ng bagong appliances at iniwan mo na yung iba. Pero yung lahat ng bagay ay babaguhin niya. Gagawin niyang bago. Ito yung restoration. Alam niyo yung mga old na items, may palabas noon King of Restoration. Matagal na yun nakita ko, ewan ko anong channel ba yun. May dinadala sa kanilang mga gamit, halimbawa, ihawan, o kaya mga lumang gamit, tapos may sentimental value doon sa may-ari, ipapa-restore, at ang galing na re-restore yung mga gamit. Parang kung ano-anong panglinis ba, o minsan wini-welding pa nila. Pero, yun pa rin yung item na valuable dun sa tao na yun, naging mukhang bago. Parang pag naglilinis lang yan ng bahay, yung matagal din nalinis na kusina, kasi kusina yung madalas sobrang dumi, di ba? May mga mantika. Pag pinunasan mo, pag nilinis mo, tapos may pumasok na tao, parang may bago. Yung pala nalinis lang, nawala lang yung mga kalat. Ganun po yung Panginoon, yung gagawin niya.
He will restore everything to His original design. God is not throwing away His creation. He is restoring it. Ngayon, Sister Ann, anong connection naman yan sa amin? Sige na, pinahalagahan ng salita ng Diyos ang creation. Sige na, nakikita namin may restoration na gagawin ang Lord sa creation. Alam nyo, bakit yung restoration ng Lord, nauna yung tao? Doon sa verse natin, they are waiting eagerly para to reveal the sons of God. Sino po ba ang steward ng Lord dun sa Garden of Eden? Tao. Ngayon, na-restore ang tao nung nakilala si Kristo. Amen po ba? We are new creation in the Lord. Nire-restore ng Lord yung original design niya sa tao na magkaroon ng image of God muli sa atin. So kung ganun pala, dapat yung future hope na to na God will restore all things dito sa mundo, it should shape how we live today. Mga kapatid, ilang taon na po tayong Kristiyano. If God values creation, we should value creation. If God cares for creation, we should care for creation. If God is restoring creation, we should participate in that restoring work. Sabi po sa Romans 8:23-25, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na spirito na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang nag-iintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Kung tatandaan niyo po sa mga naunang verses, sabi groaning or dumaraing yung creation. Pero sabi ni Paul dito sa verse 23, hindi lang sila yung dumaraing. Kanina ko pa po sinasabi, dumaraing din tayo, di ba? We are longing, we are waiting eagerly for God's return and yung restoration and future glory niya. Ligtas na tayo at naghihintay na lamang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Haasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. What is it for Christians? If we are waiting eagerly for God, wag po nating isipin na we are outside creation. We are within God's creation. We are with the creation. We were with the creation sa original design ng Lord, Genesis 1. We were with creation nung na-broken yung design ng Lord. And by God's grace, we will be with creation kapag yung restoration ng Lord ay complete na. So sa ating present time ngayon, mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang tinawag na steward ng Lord, mga servants at lingkod niya, we should not therefore overlook yung creation. We should not be indifferent dun sa ibang creation ng Lord. Tandaan po natin na sa present world pa rin naman tayo naninirahan ngayon. At madalas, ang naririnig po natin ay reklamo. Tama po ba? Bakit may baha? Bakit madumi ang dagat? Bakit walang mga isda sa palengke? Hindi ako makapagsigang ng bangus. Kulang ang huli. Bakit ang pangit na ng lasa ng mga karne? Bakit ang mga gulay hindi na sariwa? Lagi po tayong gano'n yung naiisip natin. At minsan naman, kabaliktaran, we admire creation. Tama po ba? Lalo na yung mga mahilig lumabas ng bahay. Pag may napupuntahan kayong mga tourist spot or tourist destination, ang ganda ng bundok, ang ganda ng ilog, ang ganda ng tubig. We are not merely called to admire creation. Hindi lang din po tayo tinawag ng Panginoon to be saddened or malungkot dun sa distraction ng creation. We are called to participate sa pangangalaga dito. We are called na maging faithful stewards
Hindi lang po dito sa katawan natin at sa spirit natin, kung hindi dun sa creation na nilikha ng Panginoon. We are called to avoid contributing dun sa further damage. Instead, we are called to cultivate rather than exploit o abusuhin. We are called to protect rather than destroy, to preserve rather than neglect. Hindi dahil wino-worship natin yung creation, kung hindi, wino-worship natin yung Creator. We want to please the Creator, kaya nagiging mabuting katiwala niya tayo. We see it, hindi lang tayo yung handiwork ng Lord, kung hindi lahat ng nasa paligid natin ay handiwork din ng Panginoon. We see it as pagtitiwala sa atin ng Diyos. Kapatid, isa sa isang bagay kaya ni-reconcile ka sa Ama, kaya ka sinave ng Lord, kasi steward ka niya. Hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa mga kasama natin sa church na to, kung hindi sa lahat ng creation ng Panginoon. And until Christ's return, nawa mamuhay po tayo bilang faithful steward niya, caring for what belongs to God and pointing the world toward the day when He will make all things new. So ang sinasabi ko lang po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, as we wait for the Lord, as we wait for His return, let's not be part dun sa pag-destroy ng ating mundo. Let's not be part of the corruption of the world, but let's be part para sa preservation and restoration ng other creation niya. That is why the gospel is for all creation. Kasi pag tayo ay nabago ng Diyos, ang isip natin nabago niya, ang puso natin nabago niya, ang gawa ng kamay natin ay nabago niya, dapat nababago din yung pagkilos natin dito sa mundo. So instead of singilin natin, although yun naman ay kanya-kanya nating perspective, singilin natin yung ibang tao dahil sa mga hindi nagagawa nila, maybe we should start at home. How to prevent flood? Avoid single-use plastic consumption. Avoid yung ikaklag mo, ipatapon mo yung lahat ng basura mo sa drainage. Nagagalit tayo, wala silang drainage system. May drainage system, binabarahan natin. So let's contribute sa household pa lang natin, sa workplace pa lang natin, on how to segregate waste. Kasi if we care for creation, it will come back to us. If we destroy creation, it will come back to us. So gusto ko pong mabuksan yung kaisipan natin na tayo mga Kristiyano ay hindi lang nabubuhay ng para sa sarili natin, tayo po ay nabubuhay kasama ng nilikha ng ating Panginoon. Panghalagahan, ingatan, i-preserve, at tumulong tayong mabuhay po ulit yung creation ng Lord sa atin. So when we see something, let's do something about it in our small ways. Hindi man yun mag-impact ng malaki, but we know we are being good and faithful stewards ng ating Panginoon dito sa mundo. So this is not just about environment care. This is stewardship sa ating Panginoon. And let's listen to the environment. Let's listen to God's creation. Kasi we should live in harmony with them, katulad ng original design ng ating Panginoon. And the good news mga kapatid, dahil hindi naman present suffering lang, next week pag-uusapan natin yung plan ng Lord for His restoration talaga. Ano yung naging plano ng Lord to restore and to make all things new at the present time at sa future na pagdating niya sa buhay natin. Amen po? So nawawag po tayong lumabas sa bahay-sambahan na to na walang pakialam sa nangyayari sa mundo, pero magkaroon tayo ng care because we love God and we are His faithful stewards.
So yun po ang ating sermon sa umaga na to, The Groaning Creation. Nawa nabuksan po ang ating mga kaisipan, lumawak ang ating pangunawa at patuloy na mangusap ang salita ng Diyos sa buhay natin. Again, His restoration and the gospel is for all creation, hindi lang po sa atin ng mga tao. Amen po. So dyan na po nagtatapos ang ating paghahayag ng salita ng Panginoon. Close po natin ito ng prayer. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat, Panginoon, na pinalawak mo ang aming pangunawa tungkol sa restoration work mo. Tungkol sa pagliligtas mo at pagre-renew mo ng mga bagay. Hindi lang pala kami yung tinawag mo to be new creation, Panginoon. Pero dahil sa ginawa mo at gagawin mo pa, i-restore mo pala ang lahat ng bagay ng nilikha mo. At ito yung nagpapatunay, Lord, na you are the faithful God. Kung ano ang mga pinangako mo noon at sinabi mo noon, gagawin mo ito sa pagdating ng tamang panahon. At salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo rin sa amin that you do not abandon your creation, Panginoon. Kung hindi, nag-i-stay ka, inaabot mo ito, at gumagawa ka ng paraan to renew, to restore. Salamat, Lord, dahil nagbibigay ito ng pag-asa sa amin, na sa aming mga tao, hindi mo nga kami iiwan at hindi mo kami pinapabayaan. Ano man yung present suffering sa mundo na to, we can have hope. Kasi ngayon napatunayan namin, Lord God, na hindi mo abandonahin ang creation mo. Talam namin na higit din kami sa mga creation mo. Kaya ganun na lamang yung pagkikare mo sa amin. Hayaan mo nga, Lord, na every time we see something na nakakalungkot dito sa mundo, bumalik kami sa iyo, alalahanin naming ipanalangin iyon, at bigyan mo kami ng wisdom, Lord God, paano ba kami makakatulong na instead of contributing dun sa problema, sa mga nangyayaring hindi maganda, ay makakontribute kami sa maganda mong plano, Panginoon. As your church, Lord God, as people called, Panginoon, na ma-restore, ma-reconcile sa'yo. Tulungan mo kaming gawin yung mga pinlano mo sa amin, yung original design mo sa amin to be your steward sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Simulan mo po, O Diyos, na kami ay tulungang magawa ito sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa community namin, Panginoon, at lalong-lalo na dito sa bahay-sambahan mo ng pinagkatiwala mo sa amin. Hayaan mo, Lord God, na maging sensitive kami sa kung paano mo ba kami nais kumilos, not just to win souls, Panginoon, but to care more for your creation. Hayaan mo na maging mission din namin, Lord God. We know we cannot restore all things. Ikaw lang ang makakagawa nun. But we are your agents. We are your disciples. We are your stewards. At nawa, Lord, sa salita mo na patuloy nakikilos sa puso at buhay ng bawat isa. Patuloy mo pa kaming turuan. Katulad na hindi ka indifferent na Diyos. Hayaan mo na patuloy na makultivate sa heart namin a heart na nagkikare. A heart, Panginoon, na nakakita ng original design mo, ng maganda mong plano sa mga bagay-bagay at sa mga taong nakakasalamuhan namin. Tulungan mong i-cultivate sa heart namin yung seeing, yung future glory na ibibigay mo sa amin so we can always wake up with hope, with anticipation, with longing, Panginoon, sa iyo. At hayaan mo makultivate din ng salita mo, Lord God, yung pagtitiwala sa iyo, that this is not the end, Lord God, but your plans, Panginoon, for our future ay maganda. Plans na kasama ka, plans, Panginoon, na mag-e-enjoy kami, mag-share kami sa glory na ipaparanas mo sa amin sa pagdating mo. Kaya Lord, pagyabungin mo pa nga po ang salita mo sa amin,
sa aming mga buhay at hayaan mong lumakad kami na ito ang aming gabay. Maraming salamat po sa pagsama mo sa aming gawain, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na huwag mong hayaan ang salita mo'y bumalik sa iyo nang hindi nagagawa nito ang purpose at plan mo na inilagay mo dito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Once again po, maraming salamat sa mga dumalo sa atin, sa mga nanood online. At nawa kayo po ay may natutunan at napagpala ng salita ng Panginoon. Welcome po muli sa ating batang bisita at mga nakasama po natin na church families and friends. At nawa po, may mga dalhin pa po ulit tayo mga kaluluwa dito sa ating bahay-sambahan sa mga susunod na linggo upang maranasan din nila ang pagbabago at restoration ng Panginoon sa kanila. So tayo po tayong lahat. Happy birthday din po sa mga magbe-birthday ngayong July. Napakadami nyo. Parang mga magaganda at gwapo yung mga nag-birthday ng July. Baka naman. Baka naman po. Kami mabusog. Biro lang. Yan. Sige po. Isa nga pong hallelujah sa lahat ng pagpala ng Panginoon ngayong umaga na to. Hallelujah! Pagkatiwala po natin sa Diyos ang mga susunod na araw at hayaan niyo po sa ating pag-alis ay maranasan natin ang kanyang pagsama at ang kanyang pag-ibig. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord, sa aming pag-alis po at pag-uwi sa bahay-sambahan mo, hayaan mo pong tanggapin naming lahat ang pag-iingat, ang kapayapaan, ang pag-ibig na magmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mong palinawin, Panginoon, at lingapin mo ang iyong mukha sa amin. Maranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, ang pag-iingat at pagsama ng banal mong Espiritu. At hayaan mo, Panginoon, ang salita mo na narinig namin ay bitbitin namin upang maging liwanag at ilaw sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming community, at sa mga lugar na kung saan mo dadalhin ang aming mga paa. Tulungan mo rin kaming maipamuhay ang iyong mga salita at maging liwanag sa mundo na to, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, Lord God. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkalinga ng ating Panginoong Hesukristo at ang karunungan na nagmumula sa Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. God bless us all. Dito po muli ang worship team para pangunahan tayo sa pag-aawitan. Amen. Once again po, before po tayo maghiwa-hiwalay, let's declare you are an amazing God, Panginoon. Hallelujah! You are wonderful, Lord of all. You are sovereign, God of all. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. Batiin po natin ang bawat isa. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything.
You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are Lord. God bless us all po. See you all next week. Worship team meeting.